Isang bagitong boksingero sa Davao del Sur ang nagkampiyon pero hindi na niya nalasap ang tagumpay. Dahil nasawi siya, katatapos pa lamang ng kanyang laban. Nakatutok si Teco Campo ng GMA Davao. Naging mainit ang bakbakan sa pagitan ni Merlito Jog Allen Jr. at Al Grumo sa Davao del Sur noong June 19, 2012. Matapos ang ika-10 round, idineklara ang kampiyon sa featherweight division si Merlito. Pero nagulat ang lahat nang bigla na lang itong bumulagta sa loob ng ring. Agad isinugod sa ospital ang biktima pero binawian din ito ng buhay matapos namanong maputukan ng ugat sa ulo. Ang kamot, siya. Murag nakulap siya ba? Nakulap. Pagtanong ako, umura man siya aksyon ka tumba. Saka dahin ko sa taas. Saka dahin ko, dahin gipunggan ako. Akong gigakos, di matumba ba? Tingala gani nga may nga to siya. Wala na gani siya kagunit siyang belt. Malaking kawalan daw sa larangan ng boxing ang 20 anyos na boksingero at tubong Davao City. Ito yung crowd, sinabi pa niya sa akin, Kuya, daog ta kayo na bagsak ang kalaman sa 6 rounds. Di ba? Oo, alam niya, panalo. Masaya nga siya eh. Talagang second father ako niya mga bata na yan. Labis ang pagdadalamhati ng mga kaanak ng biktima. Saong na nato yung anak mang yung tao, kung nagi katapusan, pagbuot sa Ginoo, anak mang gina. Pilit lang nato dawaton, kay nahitabo naman. Bata pa kayo man. Naan namang yun na, dawaton na lang. Ang iba't ibang organisasyon sa larangan ng boxing, handa naman daw magpaabot ng tulong sa mga naiwan ni Merlito. Sa grupo sa Mindanao Professional Boxing Association, nagplano na sila maghatag og financial assistance. Tapos nagsulat na po sa Games and Amusement Board sa Manila. Sa edad na 16, naging professional boxer na si Merlito. Sa loob ng 4 na taon, sumabak na siya sa 16 na laban. Nakapagtalaga siya ng 11 panalo, 8 rito via knockout. Dito lang Pebrero, namatay isa pang boksingerong si Carlo Maquinto matapos din ang laban. Dahil dito, isinusulong ni Sarangani Representative Manny Pacquiao ang pagkakaroon ng batas na magbibigay halaga sa kaligtasan ng mga atleta, lalo na ng mga boksingero. Kailangan din daw itaas ang antas ng kalaman ng boxing trainers na sa may pangunahing responsibilidad at pananagutan sa mga boksingero. Teco Campo, nakatutok 24 oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Kamakailan, idineklarang nasa state of calamity ang buong lalawigan ng Catanduanes dahil sa cholera outbreak. 22 residente kumpirmadong nagka-cholera, samantalang mahigit 1,500 naman ang nagka-diarrhea. Hindi nag-aksaya ng panahon ng GMA Kapuso Foundation. Agad na tinungo ang Catanduanes para tugunan ang pangangailangan ng mga kapuso natin doon. Mortal sin po na mamatayan ka ng isang tao dahil sa diarrhea. Kasi ang diarrhea is a preventable and easily treatable na disease. Naging wake-up call yung pagkamatay ng isang bata na dahilan sa diarrhea. Sa Virac, Catanduanes, naitala ang unang pasyente ngayong taon na namatay sa cholera. Nagsisimula ang sintomas nito sa diarrhea o labis at matubig na pagdudumi. Mabilis kumakalat ang cholera bacteria dahil sa kontaminadong tubig o pagkain. Ang access to safe water is 73% from the benchmark of 95%. Access to sanitation toilet is 74%. Isa yan sa main reason why madaling kumalat nga ang sakit na cholera. Sa mapa ng Provincial Health Office ng Catanduanes, may banta ng cholera ang buong lalawigan. Kung hindi maaagapan, mahirap nang pigilan ang pagkalat nito. Sa takot na mauwi sa cholera, ang hindi normal na pagdumi, agad nagpa-ospital si Mang Floro, 81 taong gulang. Nagtatay ako doon ng 2 araw na. Paano niyo po nakuha yung sakit na yan? Paiwan ko, basta maramdaman ko, nagtatay na ako. Bagamat hindi pa kumpirmado kung cholera nga ang dumapo kay Mang Floro, agad nagsagawa ng water sampling ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Gigmoto kung saan siya nakatira. Dapat every 2 months matest siya para
malaman natin kung yung tubig, yung source, malinis for drinking water. Aabutin ng hanggang 3 araw bago lumabas ang resulta ng water quality test. Hanggang hindi pa tiyak na ligtas ang pinagkukunan nilang tubig, hindi pa ito pwedeng inumin. Sa katunayan, wala ho kami magawa kasi walang choice. Bali, ito lang po ang aming source of water na iniinom. Batid po ng GMA Kapuso Foundation ang pangangailangang ito. Kaya nilibot namin ang Catanduanes para maghatid ng malinis na tubig. Nagdala din kami ng mga gamot sa mga liblib na ospital. Sa pamagitan ng aming tulong, naway tuluyan silang makabangon sa banta ng kolera. Maraming salamat sa bigay niyo, malaking tulong to sa amin. Bagamat kontrolado na ang pagkalat ng kolera sa Catanduanes, patuloy pa rin po ang pag-iikot ng GMA Kapuso Foundation para maghatid ng malinis at ligtas na inuming tubig. At dahil sa tulong ng aming mga partners tulad ng Agua Vida na nagpadala ng mobile water station doon, mahigit 1,000 pamilya ang nabigyan ng malinis at ligtas na inuming tubig sa Catanduanes. Samantala, kung nais po ninyo maging bahagi ng aming mga projects, magsadya lamang po sa aming tanggapan. Maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o sa anumang sangay ng Cebuana Luwalier o kaya ay mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod, Claudine Barreto na payak ng maalala ang kalagayan ay tinuturo niyang ama sa showbiz na si Dolphy. Yang video na yan na kinaaliwan ngayon sa internet, kuting na palaban sa malaking aso. Isa pang pusa, minamasahe naman ang kaibigang aso. Annabel Rama nanindigang inosente siya sa inihayang kasong libelo ni Nadia Montenegro. Annabel at Nadia, handa kayang magkaayos? Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.